Sa gitna ng madawag na gubat, matatagpuan ang isang lalaking nangangalang Florante. Isang mandirigma ng Albania na ngayon nakatali sa puno ng higera. Malalim at masukal ang gubat. May mga hayop na mababangis, gumagala sa gubat at nagbabadya ng kamatayan. Ngunit hindi lamang ito ang kanyang ipinagdaramdam, kundi pati na rin ang pagtataksil ng kanyang kasintahang si Laura, na nagpapahirap sa kanyang puso't isipan. Sa pagitan ng mga paghihirap at pagtitiis na nakataling si Florante, ay nakakintal sa kanyang alaala ang napakagandang kasintahang si Laura. At sa tuwing magmumulat siya ng mga mata, si Laura ang nakikita niya sa kanyang balintataw. Laura ko, bakit isinuyusiba ang sintang sa aking ipinangako at pinaglililuhan ang tapat na puso at pinagpugulungan ang luhang tumutulo? Sana, Laura, ikaw na nga ang makalulunas na ring kahirapan. Damhin ng kamay mo ang aking katawan at bangkay man muling ako mabubuhay. Saba ko ay laking sa hirap. Wala na si Laura at aking tinatawag. Sa gubat din yon at tumating ang Moro na si Aladdin na taga-Persya. Umupo siya sa puno upang magpahinga, ngunit bigla siyang lumuha nang sumagi sa kanyang isip ang kasintahang si Florita. Fereda, aking sinisinta, aking sintang, inagaw ng taksil kong ama, dahilan ng aking lungkot at sakit. At ngayon, ako'y nananaghoy dahil sa pag-ibig. At kung kay Fereda naman, iba ang umagaw, at di ang ama kong dapat na igalang. Hindi ko masabi kung ang pikang tanglay ay magbubugat ng libot laksang kamatayan. Habang nagmumuni-muni siya, ay narinig niya ang tinig na nananalaghoy, kaya agad niya itong sinundan at nakita ang isang lalaki na nakatali sa isang malaking puno na pinalilibutan ng dalawang mababangis na leon. Paalam sa minamahal kong Albania, paalam sa minamahal kong kasintahan na si Laura, at paalam sa taksil na si Adolfo. Nahabag si Aladdin sa kalagayan ni Florante, kaya't hinarap niya ang mga mababangis na hayop upang iligtas ang gerero. Pinagtataga ni Aladdin ang dalawang leon at nang matiyak na patay na ito, ay kinalagan niya ng gahapos at si Florante at inalalayan at dinala sa maligtas na lugar. Sa unang pagmulat ng mga mata ni Florante, ay una niyang binigkas ang pangalan ni Laura. Laura, wag na manganib. Sumapaya pagkat mag-aliw ng dibdib. Ngayon, ligtas ka na sa lahat ng sakit. May kalong sa iyo ang magtatangkilik. Kung nasusuklam ka sa aking kandungan, laso ng puso mo ay hindi binyagan. Nakuputya ako na hindi ka sakluluan sa iyong nagawang napakarawal. Ipinahahayag ng pananamit mo, taga-Albania ka at ako'y taga-Persiano. Ikaw ay kaaway ng bayat sekta ko. Sa lagay mo ngayon, magkatotoo tayo. Kung hindi mo niliyag ang punong kahoy, ako ay nakalibing sa tiyan ng leon. Paya pa naman ang dasing niya ring dibdib at napagtilala kang kaaway ng labis. At di binaya ang kapatid-patid at aking ginhaway kamatayang sakit. Nang magising ito, ay lubos ang kanyang pasasalamat sa Moro na naging tagapagligtas. Labis ang galak ng gererong Moro sa kadahilanan na bumalik na ang lakas ni Florante. Ikinento ni Florante ang kahabag-habag na sinapit bunga ng kataksilan. Ako ay dakilang anak ni Jock Berceo, na tagapahay ng Albania at ni Prinsesa Floresca ng Crotona. Unang nanganib ang aking buhay nung sanggol pa lamang ako. Nais akong dagitin ng isang dambuhalang betring sakim
Habang ako ay natutulog sa bahay na sintang lapit sa bundok, sa sigaw ng inang mutya, sumaklolo ang pinsan kong nangangalang Minalipo, na noon ay may dalang pana at tinudla. Ang ibon ay namatay bigla at ako'y nakaligtas. O aking anak, ako'y buong pusong nagpapasalamat sa iyong pagligtas sa akin, anak. Wala nga naman, Princess, ang Floresca, sapagkat ako'y nagagalak na iligtas ang dakilang prinsipe. Isang araw naman ay isang alko naman ang sumila sa aking suot na kwintas na may palawit na kupidong diamante. At nang ako'y 9 taon, ako'y palagi nag-aaliw sa burol. Dala ang palasot, pumapatay ng hayop. Sa batis ako ay namiwili pakinggan ang lagalas ng tubig. Ikwinento ni Florante kay Morong Aladin ang kanyang paglaki at kabataan sa piling ng inang kalikasan. Ipinadala siya ni Duque Briseyo sa Atenas para mag-aral. Lumuha ang ina sa kadahilanang mawawalay sa kanya ang kanyang nadakilang anak. Isa sa kanyang kababayan ay doon din nag-aral. Siya ay si Conde Adolfo na anak ni Conde Silano. 13 gulang, samantalang siya ay 11. Mabait at marunong makisama at may mahinhin na asal. Siya ay larawan ng huwarang mag-aaral, ngunit hindi matarok ng kanilang guro ang lalim na isip ni Adolfo. Sa kabila ng lahat, hindi makapaniwala si Florante sa pinapakitang asal ni Adolfo sapagkat sa tagubilin ng kanyang ama na tungkol sa bait na paimbabaw. Anak, lagi mo patandaan na ang bait ay imbabaw. Naging popular si Florante na nagpasiklab sa inggit ni Adolfo. Maraming nakapansin sa unti-unting pagbabago ng inggit na si Adolfo na kahit ang pagiging mahinahon ay hindi bukal sa kalooban. Sa dula-dulaan na trahedya ay gumanap si Florante bilang Eteocles. Polinis ay papel ni Adolfo at ang matalik na kaibigan ni Florante ay gumanap bilang Reyna Yocasta. Maraming nagulat nang naging totoo ang pakikipaglaban ni Adolfo kay Florante sa kanilang dula-dulaan. Nawalan siya ng balanse at akmang tatagain ni Adolfo si Florante nang salagin ito ng espada ni Menandro. Salamat sa inyo, dahil hindi sa liksi mo ang buhay ko. Hindi na nasilayan kinabukasan si Adolfo at tumakas siya dahil batid niya na siya ay lilitisin. 1 taon ang lumipas nang nakatanggap ng sulat si Florante sa kanyang ama. Anak kong Florante, sa pagkakataong ito, natutulot ako ng malungkot na balita. Pumanaw na ang iyong ina, ang aking mahal na asawa. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan sa ating pamilya. Naway makahanap ka ng lakas at pag-asa sa panahong ito ng pagluluksa. Ako'y nandito lamang para sa iyo, ang iyong ama, Duque Briseyo. Pagkalipas ng 2 buwan ay padala ulit ng sulat ang kanyang ama na pinauuwi na siya sa Albania. Anak kong Florante, anak ko, ipapasundo na kita. Ika'y babalik na sa Albania. Ang Albania ay naghihintay na sa iyo. Ang iyong ama, Duque Briseyo. Nagpaalam siya sa kanyang maestro na may tagubilin na mag-ingat kay Adolfo sa Albania. Ingat ka, Florante. Sa pag-uwi mo sa Albania, laging mong tandaan si Conde Adolfo lang ang matalik mo na kalaban. Siya ay nagpaalam sa matalik na kaibigang Menandro. Labis ang kalungkutan ni Menandro, kaya pinahintulutan ng maestro na sumama kay Florante pabalik ng Albania. Pagdating sa Albania, bumungad sa kanya ang amang may sakit at agad niya itong hinagkan. Ama. Aking ama, ako'y labis na namumulila sa iyo. O aking anak, Florante. Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko.
kumakabog na naman ang dibdib. Sa pagkabaha